Pag-usapan natin ito naman medyo let's talk about something quite light, 'no? Medyo light lang, medyo, oo. Hindi naman sobrang light. Mm. Nabasa niyo na ba yung sulat ni Bato de la Rosa? Nabasa niyo na ba? Puro kabalbalan 'no, nakakairita. Oo, oo, nakakairita yung ano niya, yung tawag dito, yung kanyang, sulat kanina. Sabi niya ere, hmm, Bato de la Rosa believed evading a still unconfirmed ICC warrant speaks up on his birthday. Ayan. Birthday niya kasi today. Oo. Birthday niya kasi today. Oo. So, nagparamdam siya kasi birthday niya. Parang multo lang, di ba? Nagpaparamdam pag death anniversary, gano'n. O, ganun din ginawa niya. Oo. Dahil death anniversary niya, sorry, birthday niya, oo, birth anniversary niya, edi paparamdam siya. Hindi, di ba? Parang multo lang nagparamdam. Oo. Anyway, ito yung sinabi niya mga kababayan. Nakakatawa yung kanyang sulat eh. Ito yun. Yan. Galing to sa kanyang Facebook page. Ayan o. Yan. O, di ba? Kahit saan niya yan. Ano sabi? Official statement. Ayan. Di ba? Official statement talaga. Here I am, alive and well, gratefully celebrating 64 years of this God-given life. Yes. Alive and well. gratefully celebrating daw. Oo. Okay, sige. Buhay pa naman daw siya, guys, sabi niya. Hindi naman yun ang kailangan namin malaman eh. Wala akong pakialam kung buhay pa siya o deads na siya. Basta importante sa akin, mahuli siya. I am waiting for a true seeking for justice to emerge and take over. Not this threat of fake and foreign meddling. Fake pala ba't di ka lumabas? Di ba? Fake pala ba't di ka magtrabaho? Binabayaran ka ng kalahating milyon halos kada buwan. Mga 300k a month. Oo. 300k pataas. Binabayaran siya ng 300,000 pesos pataas. Yung buong pamilya niya, na staff niya sa opisina, pinapasahod din ng gobyerno. Pinapasahod nating lahat. Tapos hindi ka pumapasok, pirma-pirma ka lang. Iba. Pirma-pirma ka lang, wala kang ginagawa. Grabe siya. Kung naniniwala siyang fake, di lumabas na siya, magtrabaho na siya. Dami niyang trabahong iniwanan. Dami niyang trabahong iniwanan. Okay. Tapos, if indeed there are cases against me, then I wait for a time and a certainty that I shall be able to face these cases as a Filipino before Filipinos. Ayan. No? Sinabi na ni Digong yan eh. Sinabi na ni Digong yan. Alam niyo mga kababayan, pagtungkol sa drug war, pagtungkol sa tukhang at drug war ni Rodrigo Duterte, naniniwala ho ako na hindi ho talaga yan dapat litisin sa Pilipinas. Hindi ho yan dapat litisin sa Pilipinas. Bakit? Kasi may home court advantage. Parang NBA lang yan. May home tsaka away. Di ba? May home court advantage eh. Ano yung ibig kong sabihin? Isipin nyo na lang mga kababayan kung sa Pilipinas nakulong si Rodrigo Duterte. Tingin nyo ba siya ay makukulong or madidetain man lang? Hindi. Hindi siya madidetain. Oo. Hindi siya madidetain.
Baka bukas makalawa, naka-hospital arrest na o kaya naka-house arrest. Diba? Ganyan eh. Ganyan ang history ng Pilipinas pagdating sa mga ganyang klaseng kaso. Oo. Bukas makalawa, nasa hospital arrest na, naka-house arrest na. Hindi siya madi-detain. No joke, no joke. Hindi siya madi-detain. Ano pa? Kunyari, magkakasakit. Kunyari, nag-uulyanin. Tulad ng ginagawa niya ngayon sa ICC. Kunyari, may sakit. Kunyari, may ulyanin. Tapos, bibigyan ng house arrest. Oh. Pag nag-house arrest yan, habang naka-house arrest, hindi yan tatahimik. Magpopropaganda yan. Eto nga lang, nakakulong sa dahig. May nagpopropaganda eh. May sinend sa akin kanina si Ate Annabeth eh. Gumawa na sila sariling plug. Tinayuan nila ng sariling plug yung kalsada doon sa tapat ng ICC. Inangkin na talaga ng mga DBS. Oh, may sariling plug doon sa dahig. May isang mga konting square meters na inaangkin ng mga Pilipino doon. May Philippine territory na doon. Di ba? Ganun eh. Imagine if that is the case here in the Philippines. Hindi siya makukulong. Hindi siya makukulong. Sa kung paano tumakbo ang politika natin, hindi siya makukulong. No joke yan. No joke yan. So ito, this is ako I'm a firm believer na kapag ang usapan ay ang war on drugs ni Rodrigo Duterte, lahat ng tao na involved dyan at kakasuhan dyan, dapat talaga dalhin sa ICC. Hindi, ako naniniwala ako sa justice system ng Pilipinas. I have to because I'm aspiring to be a lawyer. So I have to believe that our justice system is functioning. But I'm also a realist. I'm also realistic. Hindi mangyayari yan. Hindi madidetain si Rodrigo Duterte. Hindi rin madidetain itong si Bato de la Rosa. Hindi mangyayari yun. So, iniintay nila, mga kababayan, yung home court advantage. Haharap sila sa kaso, oo. Haharap lang sila kung meron silang advantage. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Kung papayag lamang ako na ako'y huhulihin at lilitisin ng mga tao at korteng banyaga, tila binaliwala ko na rin ang pakikipaglaban ng ating mga bayani at sundalo para sa ating kasarinlan. Hindi ko sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong lumaban para sa Pilipinas. This is patriotism. Gusto ko magmura pero wag na lang. Wag na lang. Oo, wag na lang. Hindi ako magmumura, guys. Hindi ka bayani. Bato de la Rosa, hindi ka bayani. Ang mga bayani ng Pilipinas, hindi sila namatay para sa mga lagalag at mga korap at mga mamamatay tao na tulad mo. Walang patriot na nagtatago. Walang bayani na ipinaglaban ng isang peking ideolohiya. Walang ganung bayani. Walang bayani na nagtatago sa palda ng kanyang asawa. Maliban kay Andres Bonifacio. Joke. Di ba Andres Bonifacio daw under Rizaya? But anyway, this is not patriotism. Rodrigo Duterte. Well, totoo rin naman. Si Rodrigo Duterte is not a patriot. No? This is not patriotism. Hindi to pagiging bayani. Pagtatago, let's call it as it is. Ito ay pagtatago. Pagtatago dahil takot
sa posibleng existence ng isang warrant na hindi hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Maski siya hindi niya alam kung totoong may warrant pero inunahan na niya advance mag-isip, nagtago na siya kahit hindi kahit kahit wala pang ebidensya ng warrant. Oo, 'di ba? Hindi ito kabayanihan, ito ay isang napakalaking karuwagan. Duwag ka, Bato de la Rosa. Kung talagang matapang ka at sa palagay mo inosente ka, harapin mo yung kaso mo. Kung may kaso, wala pa nga eh. Harapin mo yung warrant kung may warrant. Something that we don't even know yet. Hmm. Di pa naman natin alam eh. Ang bayani, mga kababayan, hindi gagawa ng isang bagay na tawag dito, na ipagkakanuno ang kapwa Pilipino. Hindi naman gano'n ang ginawa ni Bato de la Rosa eh. Pinagkanuno nila lahat ng Pilipino. Pinayagan nilang makapasok ang droga sa pamamagitan ng pogo. Pinayagan nila ang human trafficking. Pinayagan nilang pasukin tayo ng mga Chekwa. Oh, asan ang patriotism dun? Kalokohan nito. I remain patient and composed. I remain dignified. Dignified? Dignified daw oh. Saan banda? Nagtatago ka nga eh. Saan ang dignity sa pagtatago, di ba? Wala kang pinagkaiba sa makapili. Wala kayong dignidad. Mm. Ulitin ko lang mga kababayan kasi lagi nilang sinasabi yan eh, na ito tulad nito, na siya daw ay tinatayuan lamang ang kasarilan ng Pilipinas. Hindi. Ba't hindi nyo ginawa yan sa China? Mm. Hindi nyo nga magawa yung ginagawa ngayon ni Commodore Tariela. Imagine mga kababayan, galit na galit ang China kay Commodore Tariela, no? Dahil lang ginamit niya yung mukha ni Xi Jinping na naka-AI. Galit na galit ang mga Chekwa. Oh, di ba? Galit na galit ang Chinese Communist Party. May pakialam ba si si Commodore Tariela? Wala. Tuloy lang. Oo. Kasi lalabanan yung kasinungalingan ng China. Ganun talaga. Pero si Bato, wala. Ano ibig sabihin nito? Hindi pa man naglilitis, mga kababayan, alam na natin na guilty si Bato. Hindi pa man naglilitis, alam na natin guilty si Bato. Ito pa, may question pa siya sa atin, no? Sa atin na mga gusto nang maaresto siya. Sabi, to those who are all too eager and impatient, try flipping your switch. Ask yourself, why are you excited to surrender your fellow Filipino to foreigners? Where is your moral fiber? Why are you the first to applaud the collapse of our sovereignty? Ay, may gano'n? Pwede ko bang sagutin to? Sagutin ko lang. Why are you excited to surrender your fellow Filipino to foreigners? This is not a question of whether surrendering a Filipino to foreign. This is not a question of surrendering Filipinos to foreigners. This is a question of justice. Hindi ang tanong dito mga kababayan ay hindi kung excited ba tayo na isuko ang isang Pilipino sa foreigner. Hindi. Ang usapan dito, hustisya. Meron kayo, itong Duterte administration mga kababayan, ay merong at the very least mga kababayan at the very least. Saan na yun? 20,322 na pinatay sa loob ng isang taon. At nung iniimbestigahan dito sa Pilipinas, walang nangyari. Dumaan na tayo dun sa proseso eh.
Dumaan na tayo dun sa proseso na iniimbestigahan sa Pilipinas. Anong ginawa ng PNP? Anong ginawa ng PNP chief? Nagsunog ng ebidensya. Yun ang ginawa. Mm. Sinunog ang ebidensya, nilinlang ang mga witnesses, tinakot ang mga witnesses. Kaya konti lang na pulis ang nasakdal. Yung kay Kian De Los Santos pa nga lang ang pinaka diyan, pinaka sikat eh. Pero that is just 1 out of 20,000. Mm. This is not a question, kung maaabot man kay Senator Bato de la Rosa to, this is not a question of whether excited kaming isuko ang isang Pilipino sa foreigners. Excited kami sa hustisya. Mm. Excited kami sa hustisya. Where is our moral fiber? Well, mukhang okay naman ang moral fiber ko dito sa aking dibdib, guys. Oo. Mukhang okay naman siya dyan. Chill na chill siya dyan. Wala na, hindi naman siya nawawala. Oo. Diba? Hindi pa naman siya nawawala. Why are you the first to applaud the collapse of our sovereignty? Ay, babalikan kita ng tanong. Kung mapapainggan man to ni Senator Bato de la Rosa. Bakit hindi mo na ipagtanggol ang Pilipinas nung inaatake ng China ang ating mga kasundalan, ang ating Coast Guard? 'Di ba? Nung inatake ng China ang ating Navy, ang ating Marines na nandoon sa BRP Sierra Madre, nasaan ang iyong boses? Bakit hindi mo pinalakpakan ang tapang ng ating Coast Guard at ang ating Marines? Nasaan ka? Mm. Nasaan ang moral fiber mo? Take note mga kababayan. Ang nakakatawa kasi dito, ang nakakairita pala dito sa sinasabi ni Bato de la Rosa. Parang ginigilt pa tayo, ginigilt trip pa tayo na parang kasalanan natin yung nangyayari sa kanya. Huwag kang ungas. Oo, kaming mga excited na makakita ng hustisya, gusto naming maaresto ka. Oo. Happy na kami na naaresto na tong si Rodrigo Duterte at 30 years na siya doon. Oo. Uuwi siyang nakagarapon dito sa Pilipinas. Happy na kami noon. Sunod naman ikaw. Sunod ikaw, Senator Bato. Kung aabot man sa'yo, at sana ay umabot, sunod ka. You're next. Mm. Ang sabi niya, I wait too for your change of heart. Wala magbabago. Wala magbabago. Wala magbabago. Mm. Wala magbabago sa pananaw ko sa mga Duterte. Mukhang wala na. Wala na. Solid na eh. Solid na yung pananaw ko sa mga Duterte ngayon. Nakita ko na yung maganda, nakita ko na yung pangit, at mas nanaig yung pangit. So, sorry. Sorry. Mm. Diba? Ako mga kababayan, sabi ko nga ako sa inyo, ako excited ako sa hustisya. Mm. Excited ako na merong managot dito sa 20,322 na namatay sa unang taon pa lang yan ng war on drugs. First year. Mm. More or less, ang total na namatay sa war on drugs ni Rodrigo Duterte ay nasa 25,000. More or less. In the 6 years na nagkaroon ng war on drugs, more or less mga nasa 25 to 26,000 ang namatay. Mm. Yung iba doon are from legitimate tawag dito encounters or tawag dito mga buy bust. Ayan. Yung iba doon. But not everything. Not the whole thing. Mm. Not the whole thing. And itong numero na to, mga kababayan, hindi ito nanggaling sa kung saang chismis website. Oo. Kasi yung sa mga chismis website, bloated.
Ang numbers nasa 30,000 daw, 35,000, blah, blah, blah. Hindi, hindi. Itong 20,000 na 'to, galing 'to mismo sa gobyerno ni Rodrigo Duterte. Nanggaling 'yan doon sa accomplishment report ni Rodrigo Duterte noong 2017. No joke 'yan, no joke. May kopya pa ako no'n hanggang ngayon, 'di ko binubura, eh. Mm. May kopya pa ako no'n hanggang ngayon. Walang burahan, guys. Oo, hindi ko binubura 'yan. Kasi 'yun ang patunay ko, mga kababayan, na napakawalang hiya ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Mm. Maliban sa umutang siya ng 7 trillion, tapos kinurakot lang niya. Maliban sa kumikbak siya sa Parmali, 'di ba? Maliban sa kumikbak siya doon sa Navy frigate deal, maliban sa kumikbak siya sa napakaraming transaksyon ng gobyerno. Isa 'to sa pinakamalala. Yung pumatay siya ng more or less 25,000 Filipinos. Now I ask Senator Bato de la Rosa, kung umaabot man sa kanya ang ating video, where is your moral fiber? 'Di ba? Where is your moral fiber? Na pumatay sila ng higit 20,000 Pilipino na at hindi natin alam kung sila mga ba talaga ay mga drug pusher or involved sa drug cartel or whatever. 'Di ba? Where is your moral fiber? Binalik lang naman natin yung tanong. Mm. Binalik lang naman natin yung tanong, mga kababayan. Nasaan ang moral neto ni Bato de la Rosa? Lalo na nagbayad pa sila para pumatay ng mga Pilipino. Reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Additional motivation on their part yan. Kasi Additional tatanggap sila motivation ng pala eh. pera na galing sa drugs. Ang polis hindi naman yan bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung hindi yung hitman gun for hire. Hindi naman. I-neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Diba? Tapos ngayon nagtatag na, where is your moral fiber, Bato de la Rosa? Where is your moral fiber? Alam niyo mga kababayan, ako simple lang naman ako kausap eh. Basta pag nakita ko na yung proof, nakita ko yung evidence na tao dito. And by the way, if it is authenticated evidence. Kung makakita tayo ng ebidensya na talagang walang na malinis yung war on drugs at walang lahat ng pinatay nila talagang sangkot sa mga sa illegal drug activities, actually problema pa rin nga yun kasi napakarami ng pinatay nila. 'Di ba?
Napakarami kasi nung pinatay nila eh. Ba't di nyo nilang hinuli? Ba't kailangan mapatayin, di ba? Yun eh. Ba't kailangan papatayin? Tapos ang sasabihin nila, pampalubag loob. Di ba nakakapaglakad ka na sa gabi? Ha? Hindi rin, kasi pag napagkamalang kang drug pusher, patay ka agad. Di ba? Naglalakad ka lang sa gabi, galing kang trabaho, di ba? Tapos, paparahin ka ng pulis, sabihin, patingin ang bag mo, baka may drugs ka dyan. Ah, patay, wala. Deads ka agad. Wala nang laban-laban doon. Hmm. So, hindi ka pa rin safe. Hindi ka pa rin safe maglakad sa gabi. Noon, hindi ka safe maglakad sa gabi kasi adik ang papatay sa'yo. Noon. Nung panahon ni Digong, hindi ka pa rin safe. Hindi ka pa rin safe maglakad sa gabi. Bakit? Kasi pulis naman ang papatay sa'yo. May kota eh. May reward system kasi. May kota. Kailangan makuha yung kota. Hmm. See? Tapos sasabihan tayo na mga gusto siyang maaresto. Tatanungin tayo, where is your moral fiber? Ay, ibalik ko sa iyo yung tanong na yan, Senator Bato de la Rosa. Huwag mo kaming gaguhin. Ang dami niyong pinatay. Higit 20,000. Mahiya naman kayo. Tigas ng mukha eh. Tapos maglalabas siya ng ganitong statement sa birthday niya as if victim siya. Hindi ko siya biktima, mga kababayan. Wag na wag niyong iisipin na itong si Bato de la Rosa ay biktima. Hindi ho siya biktima. Ang tunay na biktima, mga kababayan, matagal nang patay. Namatay noong 2016, namatay noong 2017, namatay noong 2018, namatay noong 2019, 2020, 21, at 22. May nahuli bang drug lord noong panahon niya? Wala halos. Kalabang drug lord ng mga kaibigan ni Duterte, yun ang napatay. Mga kalabang drug lord. So Duterte mismo nag-aalaga ng drug lord eh. Michael Yang, Peter Lim. Sammy Uy. 'Di ba? Best friend ni Pulong si Sammy Uy. Yung nagbibigay ng pokpok kay tawag dito. kay Pulong Duterte. Mga tropa-tropa na si Sammy Uy. So, paano na sila? Wala na. Patay na sila eh. Wala nang habol. Tapos tatanungin tayo, where's your moral fiber? Bakit gusto nyo isuko ang isang Pilipino sa banyaga? Tigilan mo kami ba to? Tigilan mo kaka-gaslight sa amin lahat. Sabi ni Jasmine, anak nga niya mismo gumagamit ba't buhay? Wow naman! Correct. Wow! Wow! Salamat sa super chat. Diba? The hypocrisy. The hypocrisy of this guy. Oo. The hypocrisy of this guy. Bato de la Rosa. Alam nyo, mga kababayan, at kung makakarating man to kay Bato de la Rosa, ito lang ang mensahe namin sa inyo. Mga kotsero, tsaka kung makapanood mo man to, Bato de la Rosa, isa lang naman sasabihin namin sa iyo magtrabaho ka na. Tama na ang bakasyon. Napakatagal na ng bakasyon mo, magtrabaho ka na, sayang pasahod namin sa iyo. Lang to si Bato de la Rosa. Kaysa nagpapabiktim ka dyan, magtrabaho ka.
Ano sabi ni ano? Yung kay John and Marcia, magsumikap ka! Magsumikap ka. Bato de la Rosa. Tigas na mukha nito. Sana may mag-file din ng ethics complaint dito, no, kay Bato de la Rosa. Mm. Sana mayroon ding mag-file sa kanya ng ano ng tawag dito ng ethics complaint para matanggal na rin to si Bato de la Rosa. Damay niya na rin si Amy Babalina. Si Amy Banabel. Si Banabel. Bababel, ayan, si Amy. Mm. Sumikap ka ba to? Magtrabaho ka maayos. Ay, nako. Ano lang naman. Okay. So mga babae, hanggang dito na lang po tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow in our next live. God bless. See you tomorrow, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon ang sasabi ng totoo?